stretch. We started here last 19 years ago. Petition po kami ng mother ko from Philippines. Father ko po, siya po yung naunang pumunta po dito sa Italy. Nagtatrabaho po sila sa caregiver. Then ako po ay nag-aral dito since I was 12. And dito na rin po ako nag-graduate. Tourism po yung kurso ko. We started last 3-4 years ago. It was a plan of my brother, Robert. Siya po yung may hilig na magluto sa mga gatherings sa bahay. Then ako naman po yung malakas po ng loob, like since bata po ako, like I was 25 pero nagtatrabaho po ako sa isang boutique sa city center ng Roma. Then nag-iipon po ng konti at yung pag natapos po, may investment po kasi ako sa Pilipinas. After po nun, nag-focus po kami ng asawa ko sa pag-putting this business po. Kasi po nakita po namin na may potential po yung restaurant business at malaki po yung community natin dito sa Rome. Okay, yung pangalan po na neighborhood, actually a very famous pangalan sa Pilipinas is Kabalen, which means kabaryo. So nakita ko po yung neighborhood as like yung parang pang-international siya. Then we explain naman po na it's like neighborhood, you are in the neighborhood nga po. Since we want to, gusto namin pakita sa mga community, mga Filipino dito, yung isang restaurant na elegante, papakita po tayo even sa mga foreigners, sa mga turista na iba-ibang kumain dito. At sa mga Italian din po dito sa neighborhood ng Quartiere po na dito sa Prati. Yung binabalik-balikan po dito is our sizzling Kapampangan style sisig. So it's pork head po siya. So totally pork head po siya. And yung crispy pata, because yung mga pata po dito sa Italy is malalaki. So very huge sila. So nasasarapan po sila. At yung presyo po namin talagang yung serbisyo at yung place, meron tayong mga wifi, yung mga services. Pero yung presyo, pang Pinoy pa rin, affordable. Yung mga kliyente po namin, iba-iba naman po sila. I mean, syempre po dahil po mga almost Filipino po. Like yung 90% po ng mga kliyente namin is Filipino. Marami po tayong mga client, Italian, even Russian, British, iba-iba po yung na-encounter namin dito sa restaurant. Mababait naman po at supportive naman po yung mga Filipino community. Supportive naman po at since we started na po na nasa limit na po kami sa mga investment namin. So we don't have a marketing strategy like flyering. Kami-kami lang po yung namimigay sa mga kalye dito sa Rome. So word of mouth po talaga yung pambato namin dito sa neighborhood. About challenge po, mahirap po talaga lalo na we are in a foreign country. So ano lang po talaga, I grew up here, so I speak fluently Italian. Ano po ako sa mga Italian, yung sa architect ko, yung technician kong gumawa sa license ko, at yung mga authority po dito. So, para po sa akin, yung marunong pong makiano po sa mga opisyal ay naging tulong po sa amin para mapaayos po yung mga sanitary po, maselan po kasi talaga dito. So, let's say na dahil po dito po ako na nag-aral at marunong po akong makirungot po sa mga opisyal, ay natutuwa naman po sila. So, okay naman po yung
resulta po sa mga business permit po namin. Tapos po may support din po sa part ng Philippine Embassy, si Ambassador Nolasco po, lagi po siyang nagpapareserve po dito. Even 3 days before po siya magla-lunch. So, para po sa amin, importante po yun kasi syempre po siya yung representative ng community, massive community ng Rome. So, masaya po kami. Lagi pong neighborhood ang pinipili po sa mga bisita niya. Natutuwa po ako kasi at least hindi po kami nakakalimutan ni President Aquino, yung mga OFW po dito. Yun pa lang pong pagpunta niya is an honor po sa lahat ng mga Pilipino po dito. At sana magdala po siya ng magandang balita from the Philippines. Para po sa mga kapwa Pilipino na gustong mag-business po dito sa Rome, though sinasabi po nila age doesn't matter po, no? Pero if we are still young, it's much better po na mag-start na bata po, like 30 pataas. Even example po ng mga Italian po ay minsan mga 20 pa lang may business na. So, ang suggest ko lang po sa mga Filipino, since nag-aaral po ako para open po to, nag-aaral po ako para kumuha ng lisensya. Most of business entrepreneur po ay from the other country like India and Chinese. So, Filipino ko konti lang po. So, yung message ko lang po, hindi naman po mahirap. Basta may parang resistensya sa mga problem solving po, no? At wag po silang matakot kasi kahit sino po, kahit simple lang po at konti lang po yung may invest nila, pwede pong masolusyonan at yung continuous lang po sila sa mga plano nila, sa mga business na gusto po nilang matupad. Siyempre, importante po yan kasi kung wala po yung family ko po yung pinaka-importante dito sa business po namin ng asawa ko kasi sila po yung tumulong sa amin in every struggles po. Technical kasi po like yung father ko, siya po yung gumawa sa lahat ng mga furniture ng neighborhood. So, wala po siyang equipment pero nagawa niya po like before, it's all handmade. And my mother, especially my brother, si Robert, yung chef po namin, kung wala po siya, wala po yung neighborhood.